For today's episode, muli nating babalikan ang Infanta Quezon. Dati nandyan yung Ark sport na yun. Isa sa mga lugar na malamig kahit summer. Muli tayong magmamoto camping sa isang napakagandang campsite. Isang panibagong adventure na naman ang ating gagawin today. Let's go! Mahal lang gas, grabe 86. Kaya premium nga. Hindi, premium. Wala. Full tank ako, full tank. Magkano? 87, no? Full tank po. Oo. Konti na nagpapakarga ngayon, no? Alright, let's go. Grabe, mahal ng gasolina ngayon, no? Hey guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw. Naway nasa ang lugar man po kayo ngayon, kayo po ay ligtas, masigla, at malayo sa anumang uri ng mga karamdaman. Once again, this is your boy, Init, summer na summer. Nandito po tayo ngayon sa Marcos Highway papunta ng Marilake. Time check mga kaibigan, ang oras po natin ay 1:25 na po ng hapon. And for today's episode, pupunta po tayo ng Quezon, Infanta Quezon. Pupunta po tayo sa isang lugar na napuntahan na natin dati actually. Nakapag-stay na tayo doon and sobrang ganda, napakalamig, no? Kaya gusto kong muling bumalik doon po sa campsite na yun. Magka-camping po tayo pero hindi tayo full-blown camping today, like maraming bit-bit, no? Hindi po tayo nadala ng sariling camping natin, camping tent natin dahil tayo po ay magre-rent or mag-accommodation na lang ng tent, no? So, babalik po tayo sa Camp Lema, isa sa mga pinaka maganda at sulit na campsite dito po sa Infanta Quezon. According to Google, within the next 1 hour and 12 minutes makakarating na po tayo sa ating destination, no? O nakakamiss naman dito sa Marilake. Matagal-tagal yung huling camping natin, guys, no? It's been a while. Parang 7 or 8 months ago, no? Kaya hindi ko rin muna binigla kasi parang ang tagal nating na bakante sa pagka-camping. Eh baka medyo manibago tayo kaya half camping lang tayo today. Half camping, may ganun ba? That's not a thing. Ibig sabihin half camping, hindi tayo yung sobrang lahat ng camping equipment dala natin, no? Mga cooking utensils natin, may dala tayo. Pero when it comes to the accommodation, kaya mga camping tent, si Camp Lemon na po yung bahala dyan. Mura lang din naman yung kanilang camping fee, no? 900 pesos lang, libre na yung charging ng cellphone, and meron ka ng sariling mattress, sariling platform, nakasetup na yung tent, no? May sariling upuan at saka lamesa ka na, hindi ka na mahihirapan. Huwag natin masyadong biglayin, guys, kasi ang tagal nating hindi nag-camping talaga. Medyo maninibago tayo niyan. Let's take it easy, no? Wow, napakaganda ng view. Napakainit kanina sa daan natin, kaya hindi muna ako nag-vlog kasi feeling ko mag-overheat yung mga camera natin, eh. Dito na tayo nagsimulang mag-vlog dito po sa Marcos Highway papunta ng Marilake. Antipolo actually. Let's go! Aray ko. Nakating ilong ko, guys. Dito kahit pa paano medyo mainit pa rin, no? Pero iba yung simoy ng hangin ng konti. Hindi siya masyadong mainit. Welcome to the Big C. Dami na mimetik, guys, oh. Nalampasan na po natin yung Big C, isa sa mga iconic at sikat na landmark dito sa Marilake. Very, very, very famous. Sobrang sikat, ang daming disgrasya. So ilang oras pa ba tayo? According to Google, 1 oras pa po tayo. Mag-aalas 2 na. Kasunod na ating madaraanan ay syempre, ano pa nga ba? Ang Devil's Corner. Walang katawa-tawa sa Devil's Corner, guys, oh. Maganda yung mga likuan dito kasi malalaki, hindi yung mga sobrang sharp, no? Hindi kaya sa maliko, grabe. Hindi na mga likuan dun.
Dito may mga likuan pero hindi masyadong sharp. Dito sa part na to guys ng Marilaki, sobrang daming campsite dito kabi-kabila. Ayun, Rainbow 89 campsite. Wala nang gasolinahan dito kaya nagpagasa tayo kanina eh. Sinigurado ko na talaga yun eh. Tanay Highlands. Daming pwedeng pagkatuluyan dito no. Daming resorts. Sierra Madre Resort and Hotel, Casa Milan, Cielo Alto. Okay, so Cafe Caterina. Galing tayo yun na nakaraan. Kaso hindi naman tayo tatambay ngayon dyan. Camp Awol is straight ahead. Pwede rin pala tayong pumunta ng Camp Awol, no? Ganda ng tanawin guys. So, ayun, nagsisimula nang gumanda yung mga tanawin dito. Kung mapapansin nyo sa part na to guys, medyo greenery na siya, no? Puro greenery na, puro mga puno na. Malamig na rito. Madadaanan din pala natin yung Infanta Quezon Welcoming Art, no? Ang alam ko kasi inaano yun eh. Ginagawa siya ngayon. Pinapaganda. Nabalita yung nakaraan eh. Giniba siya guys, and then ang plano kasi is pagandahin siya, no? Ngayon, makikita natin ngayon kung ano na nga ba yung update sa Infanta Welcoming Art, no? Sakto pala. Sulit pala itong biyahe natin. Marami tayong magagawa dito. 43 minutes. Dito kasi tayo sa kabila naman kaya hindi natin madadaanan yung Pililya. Guys, napakaganda ng view. Pililya Windmills eh. Dito kasi tayo sa kabila naman eh, kaya hindi natin siya nakita. Yun o, windmill. Dinosaur. In the next 10 minutes, nandun na po tayo sa Camplema. Dito sa part na to, matadaanan na po natin ang Infanta Welcoming Arc, Little Baguio, yung kilometer 90. Malamig na rito guys. Grabe, kahit maaraw, malamig ng hangin. Lalo na siguro mamayang mga bandang alas 5, alas 6 ng paggabi. Second time na po natin sa Camplema. Rest and stop. Parang magandang tumambay dito. Riders rest stop. Oh, pwede pala dyan oh. May mga aircon rooms. Ito na guys, welcome po sa Welcoming Arc. Pero feeling ko wala eh. Oh, wala nga. Guys, wala yung Welcoming Arc ng Infanta. Malungkot. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Dati nandyan yung arc eh, sa part na yan. Ngayon wala siya. Talang alam ko, inaayos nila yun eh. Pero bakit hanggang ngayon kaya wala pa, no? Time check, alas 3 Gs na po. And according to Google, for the next 7 minutes or 5.8 kilometers, nandun na po tayo sa Camplema. Oh, may pa-windmill sila dito. Nakakalungkot yung Infanta Welcoming Arc. Isa yun sa mga super iconic na landmark dito sa Infanta eh. Nakakalungkot kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya tapos. Kahit luma na yung Welcoming Arc na yun, maganda pa rin siyang tingnan eh. Alam mo yung kakaiba siya eh, kasi mainit, umaaraw, pero yung klima, yung simoy ng hangin, napakalamig. 5 minutes, ando na tayo. Patay, walang signal dito guys. Dami mga restaurant dito. Muli punta natin dito guys, wala na ito eh. Tiana's Bed and Breakfast. Kahit parang hindi tayo nagdala ng pagkain, marami tayong makakainan dito. Lamig na dito sa part na to. Dito tayo nag-park na nakaraan, dito rin tayo nag-park ngayon.
Ito lang baon ko eh. Pangapunan natin. Pork chop. Sabay crab sticks. Tanggal tayo ng sapatos. 3 oras din yung biyahe halos eh. Actually, kung dire-diretso yun, siguro 2 hours and 20 minutes. Pahinto-hinto kasi tayo eh. Dahil nag-video tayo, saka papalipad ng drone. Sarap na kahingin pa ako. Siyempre, meron tayong dalawang tsinelas. Importante ito. Habang nagpapahinga tayo guys, mag-charge tayo ng mga batteries natin. No? May kuryente man dito actually ito. Kaso ang libre lang dito is yung cellphone lang guys. Hindi pwedeng magsaksak din. Kaya nadala tayo ng power bank natin. 20,000 mAh to. Charge muna tayo habang nagpapahinga tayo. Alas 4 pala naman, maaga pa. Maliligo muna tayo bago tayo magluto ng hapunan. Alright. Ay, luto agad. Ang bilis naman po. Salamat. Nakalista ta madam, no? Apo. Ganda. Okay, so, pancit canton. 60 pesos. Pwede na, no? Kasi hindi pa naman tayo makakakain ng hapunan, eh. Tapos kain tayong tinapay. Hindi na akong tinapay dito. Tapos syempre, inom tayo maraming tubig, di ba? Hindi ako kumakain talaga ng pancit canton. Kasi sobrang alat, eh. Pero paminsan-minsan kain tayo. No? Eto na naman yung lamig. Yan yung pinakamalaking cabin nila guys. Oh. Malaki yan. Dami CR dito lang. Isa. Parang Encantadia, no? Grabe yung tunog ng nature guys, no? Sikada. Hindi lang kita pero andun ko eh. Hindi kasi dala yung phone ko guys, sayang. Andun ko banda. Hindi masyadong malamig yung tubig kumpara dun sa huling punta natin. Ngayon sakto lang. Pero malamig pa rin. May kasama tayong guess. Yung tubig niya amoy amoy bukal. Ito yung amoy na naaamoy ko kapag nagigib kami ng tubig na inom sa probinsya. Time check guys, asing ko na. Medyo lumalamig na. Check natin yung kabila. 200 pababa. Yung dinaanan natin dun sa may hagdanan na pang fairy tale. Parang Encantadia. Tapos meron din daan dyan sa kabila. Buti nga ngayon, hindi mahangin, no? Tapos na kasing umihan, eh. May cabin din dito. Ganda ng cabin na to, guys. Ito naman yung isang pool, guys. Natural pool. Baba tayo, bakit ako sa inyo.
Ganda rito pag walang tawid, no? Ganda, no? Hindi na ako lalangoy dyan guys kasi alas 5 na. Alas 5:20. Kailangan natin mag-prepare ng hapunan kasi abutan tayo ng dilim. Mamaya itatry ko maglakad dyan guys. Pakita ko sa inyo. Luto tayo ng hapunan natin guys. Ay, bili tayo ng butane. Madam, pabili po pala ako ng butane. Butane po. Oo. Ilan, sir? Isa lang? Saan nga po ulit kayo po? Diyan po sa 10 house one. 10 house 1. Magkano po ulit ito? 150. Salamat! Lakasan natin at mahina. May ilaw dito eh. Ang guys, oh. Ito yung switch yan. Libre na rin yung ilaw na yan. Ganda ng ambience, oh. Padilim na guys, oh. Hey. Welcome to Camp Lema. Second time na natin dito guys. Dala akong 3 ito guys. Para sa breakfast. May lugaw tayong dala. Instant lugaw. Ito. Para bukas. Alikabok ng mga gamit natin. Tagal di nagamit eh. Actually may dala tayong gulay. Kalahating kilong gulay ito. So sana maubos natin. Ngayon ang ating meat. Wala akong dalang kutsilyo. Ingatin na lang natin. So habang naghihintay tayo ng ating pagkain, no, ikot tayo sa clip. Ganito ang itsura ng Camp Lema sa gabi. Maraming pailaw sila guys. Actually maliwanag naman dito kaso medyo madilaw talaga yung kulay. Meron tayong dalang ilaw actually. First time ko itong gagamitin yata. Ay hindi, nagamit ko na pala ito sa camping sa sa Bataan. Punot to guys. Kung papansin nyo pababa yung buga ng ilaw nyo. 3 klase ito eh. Isang pababa na puti. Tapos meron siyang parang aesthetic lang na lampara. Yan o. Meron din pababa na dilaw. Pero ang gagamitin natin is yung white kasi kailangan natin ng white na ilaw. Tapos may ilaw din tong portable electric pa natin ng Firefly. Pang flashlight. Emergency. Medyo la tayong kanin natin guys.
Luto na ba ang gulay natin? Oh, simple lang luto natin guys. Oh. Pinakulo ang gulay lang talaga siya. Yung pork chop na dala natin, manipis guys. So madali siyang maluto. Ito guys, oh. White na broccoli. Meron palang ganyan white. Kasi diba, green. Meron palang white. Alright, so tapos na tayong kumain guys. Nakapaghugas na tayo ng mga pinagkainan natin. Nakapaghugas na rin tayo ng ating mga kaldero, kawali at kung ano-ano pa. So naglalakad-lakad ako kasi nagpapapaba ako ng kinain natin. Dami kong kinain. Ang sarap ng pagkain natin guys. Kita nyo naman, di ba? 3 pirasong karne, halo-halong gulay, broccoli, white broccoli, carrots, tapos may isang egg. Wow! Iinom pa sana ako ng pineapple juice kaso I figured wag na. Hindi maganda sa gabi. Ito na lang iniinom natin. Gatas. Shoutout pala dyan kay Sir Jix, no? Lagi nang inahabangan yung pagatas natin So once again, nandito tayo ngayon sa Camp Lema. As you can see, napakaganda ng mga pailaw dito. Ang tindi. Welcome back to our accommodation. Nandito na tayo sa loob ng ating tent. Once again, Camp Lema. Ito po yung tent house na tinatawag nila. 900 pesos lang to. Merong libreng 2 unan. Tapos may makapal na mattress na rin naman na to. Maluwag, kasya yung 3 tao actually dito. Ang kulang lang is wala silang kumot guys. So meron tayong dalang sariling kumot natin. Napakalamig dito guys. Hindi siya kasing lamig ng atok no, pero the coldness is enough para sipunin ka. Ako kasi sipon ako Sa atok kasi tindi, grabe. Pero ito sakto lang no. Parang aircon na naka 20, 21, 19, 20 ganun. Malamig siya guys. Meron tayong dalang sariling kumot. So again, huwag nyo kalilimutan, wala pong kumot itong tent house natin. No? So you have to bring your own kumot. Lamig dito guys. Naririnig niyo yung mga huni ng ibon. Sarap sa tenga no. Grabe yung huni ng ibon no. Morning
Morning sounds. Morning background sounds. Sarap sa tenga. Ganda ng tulog natin guys. 7 hours and a half. Good morning po sa inyong lahat. Basta ako. Naisipon na ako sa sobrang lamig guys, grabe. Hindi naman kalamigan like atok Benguet, no? Pero it's enough para sipunin ka. 20 degrees. Kanina 19 to eh. Alas 6 na yata eh. Oo, mga alas 6 na. Sikat na yung araw guys, oh. May dala tayong crab sticks guys eh. Ilagay na natin to lahat. Hindi na kasi pwedeng iuwi ito, masisira at mainit. Sobra yung dala natin pagkain. Time check, alas 9:20 na ng umaga guys. Ang plano ko matulog na lang muna kasi alas 12 pa naman yung out natin. Kain lang ako ng mabilis. Ito
Ito na yung lunch natin. Mamaya pagising, diretso na tayo. Sarap to kasi may laman tong keso. Pagkakain natin, tulog taas na rin. Napahaba yung tulog ko. Sakto sa checkout natin, 12:30 no. Hindi ko na binidyoan yung pag-i-impake natin kasi nagmamadali ako. Okay, so one last look. Ito tayo ngayon sa Camp Lema. Ulig silik. Kasi pauwi na tayo. So I guess this is where I'm gonna have to end the video. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa episode na ito. Once again, this is your boy, Wiki Boy po ng Wiki Moro Page.